Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating pong talakayan dito po sa aking bagong segment, Ang Take Ko, ni Attorney Ricky Tumutorgo. Papanood po tayo sa aking Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito, subscribe na po kayo. Napapanood rin po tayo sa Attorney Ricky Tumutorgo Facebook or Meta page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. O dito mga kabunyog, mga kababayan, sinasagot ko yung kadalasang tanong ng ating mga kababayan, ng ating mga viewers. Attorney, anong take mo dito? Anong take mo dito sa isyung ito? Anong take mo dito sa pangyayaring ito? Para isahan na lang ang sagot ko, gumawa ako ng segment na ito. Ang take ko. Kaya, subscribe na po kayo, follow na po kayo, at regular ninyong abangan ito araw-araw po. Ang take ko. Attack ni Attorney Ricky Tumutorgo. O ito mga kabunyog, mga kabayan, anong take ko dito dito kay Robin Padilla? Si Robin Padilla, binara ni Professor Cielo Magno. Ha? Binara ni Professor Cielo Magno eh. Ang yabang kasi ni Padilla eh. Sabi ni Padilla, mga kabunyog, mga kabayan, sila daw sa minority, suli daw sila at susundin lang daw nila, susundin niya daw kung ano ang sinabi ng kanilang minority floor leader na si Alan Peter Cayetano. Kaya hindi daw siya pipirma dyan sa Blue Ribbon Committee report na inihanda o ginawa sa pangunguna ni Senador Ping Lacson na chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Hindi raw siya pipirma dyan. Sabi ni Padilla, ang yabang eh. Sulit daw kasi sila. Mas kumbinsido daw siya doon sa minority report. Yun daw yung kanilang sinusuportahan. Kaya hindi daw siya pipirma dyan. Hindi daw siya pipirma dyan sa Blue Ribbon report na yan ni Lacson. Ang totoo, kaya siya hindi pipirma doon. Dahil ang rekomendasyon doon, kasuhan sina Escudero, si Jinggoy at saka si Joel Villanueva. Kahit pa napakalinaw na dokumentado yung mga pagkakasangkot nila sa mga anomalya, hindi pipirma itong si Padilla. Yun ang dahilan. Pinoprotektahan nila yung tatlo na kasamahan nila. Kaya lang, saan dito yung palpakan ni Padilla? Ay hindi naman siya member ng Senate Blue Ribbon Committee. Hindi siya member ng Senate Blue Ribbon Committee. 17 ang members, may tatlong ex officio members, so 20. Kaya nga 11 ang kailangan na perma. Pero tiningnan ko, yung mga members ng Blue Ribbon Committee, wala dun yung pangalan niya. Kaya hindi naman talaga siya hindi naman talaga siya ini-expect na pipirma doon. Hindi naman pati kailangan ng pirma niya. Kasi ito yung mga members ng Blue Ribbon. Chairperson, Lacson Panfilo. Vice Chairperson, Tulfo Erwin. Members, Deputy Majority Leaders, Ejercito JB Hontiveros Risa. Galing din sa majority, Aquino Bam, Cayetano Pia, Gatchalian Win, Lapid Manuel, Ligarda Loren, Pangilinan Kiko, Tulfo Rafi, Villar Mark. Sa minority leaders, Deputy Minority Leaders, Villanueva Joel, Marcoleta Rodante. Mga members galing minority, Go, Christopher Lawrence, Estrada Jinggoy, Marcos Aimee, De La Rosa Ronald. Wala siya. Ex-officio members, Lacson Panfilo, Zubiri Juan Miguel, Cayetano Alan Peter. Wala ang pangalan ni Padilla. Wala. Kaya hindi naman talaga kailangan ang pirma niya. Ngayon, magpapalusot si Padilla kasi nasukol na siya o kung ano-anong sinabi niya. Sabi niya, wala kasi si Bato de la Rosa. Mag-abogado daw, ay mag-senador din daw muna si Cielo Magno. Para maunawaan niya raw ang dynamics ng Senado.
Palusot ka pa, Robin. Hindi ka member ng Senado ay ng Senate Blue Ribbon Committee. Yan ang malinaw dyan. Hindi kailangan ng perma mo. Ay, ito talagang si Robin Padilla. Naalala ko tuloy yung parehong pangyayari din kay Rodante Marcoleta. Nung February 4, 2025, ha? Pinatawag ako sa Kamara doon sa ah, investigation ng Kamara in aid of legislation tungkol sa mga fake news. Pinatawag ako doon, nandun si Marcoleta. Kinumpronta ako ni Marcoleta doon sa isang vlog ko. Pinapa-apologize niya ako. Hindi naman ako nag-apologize. Sabi ko, I'm sorry Mr. Chair, I will not apologize. Opinion ko yun. Galit si Marcoleta. Sabi niya, I move to cite him in contempt. Sinasite ako in contempt. Sabi ni Congressman Dan Fernandez, na nagpe-preside noon, I'm sorry, Honorable Marcoleta, but you are not a member of this committee. Hindi niya ako pwedeng i-cite in contempt kasi hindi naman pala siya member ng committee na yun. Kaya itong si Marcoleta at Padilla, walang pinag-iba. Walang pinag-iba. Si Padilla, nagmumove ay hindi daw siya pipirma sa Senate Blue Ribbon Committee report. Hindi naman pala siya member ng Senate Committee on sa Senate Blue Ribbon Committee. Hindi kailangan ng pirma niya doon. Si Marcoleta naman, sinasite ako in contempt, hindi naman pala member ng committee. Kaya si Marcoleta at si Padilla walang pinag-iba. Mga kabunyog, mga kababayan. Anyway, todo palusot ngayon si Padilla. Ang sinasabi niya, siya daw ang papalit kay Bato de la Rosa. Unang-una, papalit pa lang, ibig sabihin hindi pa siya member. Hindi pa naman siya member ng Blue Ribbon. Yun yata yung nila, plano na siya ang papalit. Pero ang pinag-uusapan dito sa ngayon, hindi siya member ng Blue Ribbon. Hindi siya pwedeng doon kasi hindi naman siya part ng Blue Ribbon Committee. Hindi naman siya umattend sa mga hearings nito at mga sessions nito. Kaya hindi naman kailangan ang perma niya doon. Binasa ko na yung mga member ng Blue Ribbon. Kaya lang dahil napahiya, nag-iimbento ng paliwanag si Padilla. Yan kasi ang problema, ang yabang-yabang. Ang yabang-yabang. Pwede sa plenary. Sa plenary, pag sinalang sa plenary yung report, yung Senate Blue Ribbon Committee report, pwede siyang mag-express ng posisyon niya na hindi siya sang-ayon sa Blue Ribbon Committee report. Yun? Sa plenary. Pero dun sa report, hindi siya pipirma dun kasi hindi naman siya member. Huwag mo nga kami, Padilla. Ang yabang-yabang mo kasi. Ito. Ito namang mga DDS, nagkakalat sila ng naratibo. Kaya daw maraming ayaw kay Sara Duterte. Kasi put down pag naging presidente si Sara Duterte. Sabi ni Trixie Cruz Angeles, marami daw ang matatapos ang karir. Yan, mga ganun ang yabang ni ito sabi ni Trixie Cruz Angeles. Kung sa katapusan ng lahat ng ito ay magtagumpay si VP Sara at maging presidente, maraming mga karir ang matatapos dahil sa pangyayaring ito. Takot sila maging presidente si VP Sara, hindi kasi nila nauuto. Mayroon din mga nagsasabi kay Trillanes, kaya daw ayaw ni Trillanes na manalo si Sara dahil takot daw si Trillanes. Kasi gagantihan daw ni Sara si Trillanes. Hindi naman yun eh. Actually, ang kinakatakot ng marami, hindi para sa sarili, takot para sa bayan. Takot ang marami sa gagawin ni Sara sa bayan. Anong mangyayari sa bayan natin pag naging presidente si Sara Duterte? Vice President pa nga lang. Kasi simula pa lang nilang manungkulan ni PBBM noong 2022. Ilang araw pa lang, ilang buwan. Isang buwan pa lang yata, dalawa.
Naghumingi na ng pondo kay PBBM. Kaya binigyan ni PBBM ng 125 million na confidential funds. At pagdating sa kanya, pagkatanggap ng opisina niya, December 13 yata yung 2022, within 11 days, inubos. Inubos yung 125 million. Ganun kaswapang si Sara sa pondo ng bayan. Imagine niyo pa kung magiging presidente yan. Imagine niyo kung magiging presidente yan. Oh, ha? At yung pagbabanta niya sa presidente, mayroon na daw siyang hinire, kinausap na assassin na papatay sa presidente, sa first lady, sa speaker noon na si Romualdez. Oh, hindi pa yung presidente. Ay kung naging presidente siya, kung maging presidente siya, oh, hawak niya at her disposal ang AFP, ang PNP, lahat yan. Mga korte, mga lahat yan. Ganyan kamakapangyarihan ang presidente sa atin. O magiging presidente si Sara, ay ano nang mangyari sa bansa natin? Yan yung nakakatakot. Ha? Kaya yung sinasabi ng mga supporters ni Sara, ayaw daw ng marami na maging, may mga sila Trillanes daw, takot kay Sara, kaya ayaw itong maging presidente. So si Trillanes pa matatakot kay Sara? Hindi nga natakot kay Digong, kay Sara pa. Pagtatawanan lang sila ni Trillanes. Sa totoo lang, um, ang ang nakakatakot kay Sara pag naging presidente, yung gagawin niya sa bansa natin. Ang mga nakapaligid sa kanya, mga sumusuporta sa kanya, itong mga senador na ito na involved ngayon sa anomalya, yan ang mga supporters niya. Estrada, Villanueva, sila Revilla, sila Escudero, yan. Tingnan natin at isipin na lang natin kapag nanalo si Sara. Yan din ang mga mamamayagpag. Sila Arroyo, yan ang mga nasa likod ni Sara Duterte. At ang China, ang China ang manghinabang ng tulo pag nanalo si Sara. Alam naman natin ang stand ng mga Duterte pagdating sa China. Ngayon nga, makikita natin ang mga senador na pro-Duterte, pro-China na pro-China. Kaya nga tinawag ni Llamas na Chinadors. Chinadors. Kaya ano yan mga kabunyog mga kawayan, yan ang nakakatakot. Ang mangyayari sa bansa natin pag naging presidente si Sara, yan ang nakakatakot. At alam natin, mas matindi ito kaysa sa kanyang ama. Yan yung nakakatakot yan. Yung magnanakaw sa bayan, yung mga patayan, magpapatuloy yan. Yung pagiging tuta natin ng China, yan ang nakakatakot. Kaya yung sinasabi ng mga DDS, kut daw kay Sara si Trillanes, ang mga kritiko ni Sara, hindi yun. Kaya ganun na lang ang mga kumikilos para hindi manalo si Sara sa 2028 dahil nagmamalasakit sa bayan natin. Imagine niyo kung anong mangyayari sa bayan natin. Nakita natin yung pinsala na dinala ng administrasyon ni Digong. Pag naging si Sara ang presidente, lalong grabing pinsala. Sabi nga, mas worse ito sa tatay niya. Yan yung isipin na lang natin. Tapos magiging presidente yan. Yun ang nakakatakot na mangyayari sa bansa natin. Yan yun. Ito, mukhang sunod-sunod ang mga kabunyog mga kababayan. Sunod-sunod ang mga pangyayari, na parang ang daming mga nangyayari ngayon na mga events o mga gawa natin kung sinasadya ito, plinano, na parang ang kampo ng oposisyon, lalo ng Pinklawan, parang ang daming events na nakaka-meeting o nagkikita sa kasi PBBM. Unang-una, ang pinakahuli yung nung isang araw lang o kahapon lang ba yun? Yung kinantahan ni Sharon Cuneta si PBBM. Yun, di ba? Nandun si Kiko Pangilinan. Tapos sabi ni Sharon Cuneta,
ang kasama niya daw ay ang ano ba ang pagkakasabi ni Sharon? Ang kanyang ang kanyang sinuportahan na Vice President, ang kanyang asawa na si Kiko Pangilinan. Tapos biniro niya si PBBM, oh, mali po ang naging choice ninyo, no? Ang sinasabing mali yung naging choice nyo, ay siyempre ang choice niya sa Vice President, si Sara. O, alam naman natin kung anong nangyari sa Uniteam. Parang binibiro ni Sharon si PBBM. Yun, laman ngayon ng mga ano yon. At nandun si Kiko sa activity sa ano na yon, pangyayari na yon. Nung isang araw naman, si Risa Hontiveros naman ang nandun sa Malacanang. Si Risa Hontiveros naman ang nandun sa Malacanang. At anong ito sa Malacanang, nagkita naman sila ni PBBM. Actually, marami nag-react doon. Kahit nga si Trillanes sabi, bravo, Senadora Risa Hontiveros. Kumbaga, pero nandun si Senadora Risa tungkol sa yung advocacy ni Senadora Risa, yung pinag-usapan dun sa Malacanang. Kaya nandun siya. Pero kumbaga ang nakikita dito, hindi na masyadong nag-aalangan ang mga oposisyon o ang Pinklawan, ang mga kasama sa Pinklawan, kapag may mga events or activities na nandun ang presidente. Nung nakaraan naman si Bam Aquino, si Bam Aquino, ay tungkol naman yan dun sa signing, MOA signing, Memorandum of Agreement signing, ng tungkol sa mga paggawa ng mga classrooms na kapakontrata na sa mga LGUs. Memorandum of Agreement. Ay si Senador Bam Aquino naman kasi, talagang ang advocacy niya yung magawa ang mga backlog sa mga classrooms. Ayun yung pinirmahan doon yun yung pinirmahan doon sa Malacanang. Kaya nandun si Bam Aquino. Pero totoo naman yun, noong mga nakaraan, parang ang hirap ng mga leaders ng oposisyon at ng mga Pinklawan na magkaroon ng mga activities, events na nandun ang presidente at nandun din siya. Naaasiwa. Pero ngayon parang hindi na masyado. Parang nagiging normal na. Tapos sa isang araw naman, sa February 21, si Leni Robredo mismo. Magkikita sila ni PBBM sa mismong Naga City kung saan mayora si Leni Robredo. Kasi may isang event din yung launching nung programa, proyekto laban sa baha, kontra baha. Ang Naga City yata ang napili sa isa sa mga pilot na areas tungkol sa mga programa kontra baha. Kaya si PBBM mismo ang pupunta at naghahanda na ang Naga City sa pagdating ni PBBM. Si Leni Robredo mismo ay sasalubong at tatanggapin ang presidente. Kaya parang sunod-sunod itong mga events na ito, itong mga pangyayaring ito, na ang mga leader ng oposisyon at ang mga personahe ng Pinklawan ay kasama ang presidente sa mga events. Parang sunod-sunod Hindi, napapansin lang natin. Pero kung nung dati nga, parang naaasiwa ang mga leader ng Pinklawan na siyempre, makasama si PBBM, ay kalaban yan nung 2016, kalaban na yan ni Leni Robredo, Vice President. 2022, kalaban sa President. Kaya lang ngayon talaga, parang may common na kaaway Duterte. At lalo na't malapit na ang eleksyon sa 2028, pareho naman ang pagtingin, hindi kailangang isa lang ang kandidato na panlaban kontra kay Sara. Kaya lang ang tanong sino, saka paano? Paano pipiliin yan? Alam ng kampo ng Marcos, halimbawa si Secretary of Interior and Local Government Jun Vic Rimulya, sinasabi niya, tinanong siya, tatakbo ka bang presidente? Ang sabi niya, pag-iisipan, posible yan. Pero sabi niya, kung may tatakbo, kailangan isa lang ang ilalaban kay Duterte, kay Sara Duterte.
Ganon din ang mga leaders ng oposisyon, si Drilon, si Ronald Llamas, si Trillanes, ang ano din nila, isa lang dapat ang panlaban. Pag nagpatakbo ang Marcos, nagpatakbo ang oposisyon o ang Pinklawan, tapos Sara Duterte, three-cornered fight, papabor kay Sara. Kaya ano talaga ito. Pero hindi pa naman napag-uusapan yan ng oposisyon. Sabi nga ni Senadora Laila, wala pa, hindi pa yan napag-uusapan. Ah, kung paano yan pag-uusapan o kung ano bang mangyayari talaga, magkakaroon ba ng alyansa laban kay Sara? Wala pa. Kaya lang, itong mga events lang na ito na nakikita natin, marami ang nai-excite sa mga nakikita na yan. Si Kiko at saka si PBBM magkasama, kinantahan pa ni Sharon Cunita, biniro pa si PBBM. Si Risa nung isang araw nasa Malacanang. Kahit nga si Trillanes nagsabi, "Bravo, Senadora Risa." Tapos si Bam Aquino nung nakaraang linggo naman. Tapos sa 21, si Lenny naman. Parang nagiging madalas ang ganyang mga pangyayari. Anyway, yan mga kabunyog mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.